Bumuhos ang malakas na ulan. Halos walang tigil na humahampas sa windshield ng sasakyan ni Elger. Hirap na ang mga wiper na linisin ang salamin at ang bawat pagkayod nito ay tila isang mabagal na kumpas sa gitna ng nagwawalang kalikasan. Napatigil siya sa tapat ng naglalakihang gate ng kanilang bahay. Isang mansyon na simbolo ng lahat ng kanyang pinagpaguran. Ngunit hindi ang gate ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa ilalim ng maliit na silong ng guardhouse, sa gilid ng gate, may isang payat na figura na nakatayo. Yakap-yakap ang sarili, laban sa lamig, at sa tumatalsik na ulan. Napapikit si Elger. Binuksan muli ang mga mata, umaasang nagkamali lang siya ng tingin. Pero hindi. Ang buhok na may mga puti ng hibla, ang pamilyar na bestidang pambahay, ang paraan ng pagkakatayo nito, tila nahihiya kahit nasa sariling pamamahay. Hindi maaring ang nanay niya iyon. Si Maribel. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Elger. Mas malamig pa sa hanging dala ng ulan. Anong ginagawa ng nanay niya sa labas? Bakit hindi siya nasa loob ng bahay kung saan mainit at komportable? Biglang nag-flashback sa isip niya ang nangyari kanina lang bago siya umalis para sa biglaang meeting. Ang hapunan ay perpekto. Nakaupo sila sa mahabang lamesa na gawa sa mahogany. Si Nerissa, ang kanyang magandang asawa, ay naglalagay ng pagkain sa plato ni Maribel. "Ma, tikman ninyo itong niluto ko. Paborito niyo raw po ito," sabi ni Elger. Sabi ni Nerissa na may matamis na ngangiti. Ang nangiting iyon ang isa sa mga unang bagay na minahal ni Elger sa kanya. "Salamat anak," mahinang sagot ni Maribel. Isang maliit na ngangiti rin ang gumuhit sa kanyang mga labi. Napangiti si Elger habang pinagmamasdan silang dalawa. Ito na iyon. Ang buhay na pinangarap niya para sa kanila. Isang masaya at kumpletong pamilya. Ang kanyang ina, na nag-isang nagtaguyod sa kanya, ay nabubuhay ng marangya. Ang kanyang asawa ay maalaga at mapagmahal. Wala na siyang mahihiling pa. "Kumusta ang bagong project, sir?" Tanong ni Nerissa. Ang mga mata ay nagniningning habang nakatingin sa kanya. "Okay naman. Medyo demanding lang pero kaya," sagot niya, sabay kindat. "Para sa inyo ni Mama, lahat kakayanin." Tumawa si Nerissa, isang tawang parang musika sa kanyang pandinig. Iyon ang huling alaala niya bago siya nagpaalam. Isang perpektong larawan ng pamilya. Isang larawan na ngayon ay unti-unting binubura ng malakas na buhos ng ulan sa kanyang harapan. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Ang perpektong larawan ay biglang nagkaroon ng lamat. Isang malaking lamat na hindi niya maintindihan. Bakit nasa labas si Mama? Sa loob ng bahay, may mga ilaw na nakasindi. At kung pakikinggan niyang maigi, sa kabila ng dagundong ng ulan, tila may mahinang tugtugin. May party ba? Hindi siya sinabihan ni Nerissa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang umuusbong na galit. Galit na hindi niya alam kung saan o kanino itutuon. Pinatay niya ang makina ng sasakyan. Ang katahimikan sa loob ay lalong nagbigay diin sa ingay ng ulan sa labas. Bawat patak ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Hindi na siya nag-isip pa. Binuksan niya ang pinto ng kotse at humakbang palabas. Agad siyang binasa ng malakas na ulan, pero hindi niya iyon ininda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa nanginginig na figura ng kanyang ina. Sa pagitan ng mga patak ng luha at ulan, sumigaw siya. "Ma?" Nanginig si Maribel nang marinig ang boses ng anak. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang muka ay basang-basa. Hindi malaman kung dahil sa ulan o sa luha. "Elger, anak." Isang hakbang lang ay nasa harap na niya si Elger. Hinubad nito ang mamahaling Amerikana at ipinatong sa kanyang mga balikat. Naramdaman ni Maribel ang init mula sa damit, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig na gumagapang sa kanyang mga buto. "Halika na, Ma. Pumasok na tayo," sabi ni Elger. Ang boses ay mahinahon ngunit may diin.
Hawak siya nito sa braso, iginagaya papasok. Sakto namang bumukas ang pinto. Si Nerissa. Ang perpektong ayos nitong muka ay nagpakita ng pagkagulat. Oh my God, Elger. Babe, bakit ka nandito? At ma, bakit kayo nandyan sa labas? Sunod-sunod nitong tanong, tila nag-aalala. Tumingin si Elger mula sa asawa pabalik sa ina. Iyan din ang tanong ko ni Risa, bakit nasa labas si mama sa gitna ng ganito kalakas na ulan? Lumapit si Nerissa at hinawakan ang kabilang braso ni Maribel. Naku ma, basang-basa na kayo. Halika po sa loob. Pagkatapos ay bumaling ito kay Elger, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Si mama kasi ang may gusto, babe. May mga bisita ako. Mga kaibigan ko galing sa foundation. Sabi ni mama, nahihiya raw siyang humarap at baka madumihan lang niya ang sahig. Sinubukan ko siyang pilitin pero ayaw niya talagang pumasok. Isang perpektong paliwanag. Isang paliwanag na gustong paniwalaan ni Elger. Pero nang tiningnan niya ang kanyang ina, wala siyang nakitang pagkumpirma. Nakayuko lang ito. Tila takot magsalita. Okay lang ako anak. Halos pabulong na, sabi ni Maribel. Iyon lang. Dinala nila si Maribel sa loob. Agad na kumuha si Nerissa ng tuwalya at mainit na damit. Ang mga bisita sa sala ay nagtatakang nakatingin. Pero isang nangiti lang mula kay Nerissa ay bumalik na sila sa kanilang kwentuhan. Masyadong naging mabilis ang lahat. Masyadong naging maayos. Kinabukasan, ang almusal ay nababalot ng isang hindi komportableng katahimikan. Sinusubukan ni Nerissa na maging masigla. Masarap po ba ang tulog ninyo? Ipinagluto ko kayo ng paborito ninyong tsamporado. Tumangulang si Maribel at ngumiti ng bahagya. Pinagmasdan sila ni Elger, bawat galaw, bawat salita, bawat paghinga, may mali. Ramdam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na may mali. Hindi niya maintindihan kung ano, pero ang imahe ng kanyang ina na nanginginig sa gitna ng ulan ay hindi maalis sa kanyang isipan. Hindi niya maaring tanungin si Nerissa. Mag-aaway lang sila at iiyak lang ito. Hindi niya maaring tanungin ang kanyang ina. Sasabihin lang nitong, okay lang ako, para protektahan siya sa kung anumang sakit ang maaring idulot ng katotohanan. Kailangan niya ng mga matang hindi nakikita. Ma, Nerissa, may biglaan lang na meeting sa site. Kailangan kong umalis. Paalam niya pagkatapos ng almusal. Sige babe, mag-ingat ka. Sagot ni Nerissa. Hinalikan siya sa pisngi. Pero hindi sa construction site ang punta ni Elger. Nagmaneho siya papunta sa isang maliit na eskinita sa bayan, kung saan may isang electronic shop na hindi gaanong pansinin. Boss, anong kailangan natin? Tanong ng lalaking nagbabantay. Kailangan ko ng pinakamaliit at pinakamalinaw na security camera, yung pwedeng i-connect sa cellphone, diretsong sabi ni Elger. Pag-uwi niya ng tanghali, sinadya niyang walang tao sa bahay. Si Nerissa ay may lunch meeting at si Maribel ay nagpapahinga sa kwarto nito. Mabilis siyang kumilos. Naglagay siya ng isa sa sulok ng kisame sa sala, natatakpan ng pekeng halaman. Naglagay siya ng isa sa ilalim ng kitchen cabinet, nakatutok sa dining area. Maliit lang ang mga ito. Halos kasing laki lang ng butones. Imposibleng mapansin kung hindi mo alam. Habang ginagawa niya iyon, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nakakaramdam ng guilt. Nilalabag niya ang tiwala ng sarili niyang pamilya. Pero mas malakas ang sigaw ng kabilang bahagi, ang bahaging kailangang malaman ang katotohanan para maprotektahan ang kanyang ina. Pagkatapos niyang ma-install ang lahat, bumalik siya sa kanyang kotse. Dinownload niya ang application sa kanyang cellphone at maingat na sinetap ang koneksyon. Maya-maya, ang dating itim na screen ay nagkaroon ng buhay. Nakita niya ang sala ng sarili niyang bahay. Walang tao. Tahimik. Ang pangalawang kamera ay nagpakita ng kusina. Ganoon din. Bumalik siya sa opisina, pero ang kanyang isip ay wala sa trabaho. Bawat ilang minuto, tinitingnan niya ang kanyang cellphone.
Isang kakaibang pakiramdam ng pagiging espiya sa sariling pamamahay. Nang hapon na iyon, nakita niya sa kamera ang paglabas ni Maribel mula sa kwarto. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa sala at umupo sa paborito nitong si Leia. Binuksan nito ang TV. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Nerissa. Nakangiti ito, may dalang paper bag mula sa isang mamahaling butik. "Ma, nandyan lang pala kayo," sabi ni Nerissa. Walang tono ng galit. Normal na pagbati. Nagsimulang kumalma si Elger. Baka nga nag-overthink lang siya. Baka gawa-gawa lang ng isip niya ang lahat dahil sa pagod. Bumalik siya sa pagtatrabaho. Makalipas ang isang oras, muli niyang sinilip ang cellphone. Nakita niya si Nerissa na lumabas mula sa kanilang kwarto. Nagpalit na ito ng pambahay na damit. Pumunta ito sa kusina at kumuha ng isang basong tubig. Nakita rin niya ang kanyang ina na nakaupo pa rin sa sala, nanonood ng TV. Nakahinga siya ng maluwag. Mukhang normal naman ang lahat. Isasara na sana niya ang application nang biglang may narinig siyang boses mula sa speaker ng kanyang cellphone. Boses ni Nerissa. Hindi ito sumisigaw. Pabulong lang. Pero malinaw na malinaw sa pandinig niya. "Hi." Ang hirap talagang magpanggap na mabait. Pagkatapos ay nakita niya itong bumalik sa sala. Ngumiti ito ng matamis kay Maribel. "Ma, gusto niyo po ba ng merienda?" Hindi nakita ni Nerissa ang mga mata ni Elger na nanlilisik habang nakatitig sa screen ng cellphone. Hindi niya naramdaman ang biglang panlalamig ng buong katawan nito. Umupo si Elger sa kanyang swivel chair. Ang puso ay kumakarera. Ang simpleng pabulong na yon ay isang kumpirmasyon. Isang kumpirmasyon na ang paraisong akala niya ay totoo ay may mga tinatagong tinik. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ang application, hindi para isara ito, kundi para i-on ang record function. Nakatitig siya sa screen. Nakaabang. Ang dating pakiramdam ng guilt ay ganap nang nawala. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kailangan niyang malaman ang lahat. Lumipas ang mga araw na tila ba isang pelikulang pinapanood ni Elger sa kanyang cellphone. Ang kanyang opisina ay naging isang madilim na sinehan kung saan siya lang ang manonood. Ang kanyang trabaho ay naisasantabi. Ang kanyang focus ay nasa dalawang maliliit na bintana sa screen na nagpapakita ng mga pangyayari sa kanyang sariling tahanan. Sa mga unang araw, halos masisi niya ang sarili. Mukhang normal ang lahat. Nag-uusap sina Nerissa at Maribel. Sabay kumakain, walang sigawan, walang sakitan. Baka nga guni-guni niya lang ang lahat. Ngunit habang tumatagal, nagsimula niyang mapansin ang maliliit na bagay. Ang mga bagay na hindi makikita ng ordinaryong mata. Ngunit para sa isang taong naghahanap, ang mga ito ay kasing linaw ng sikat ng araw. Nanonood ng isang lumang teleserye si Maribel sa sala. Ito ang paborito niyang palabas, ang tanging libangan niya sa buong araw. Pumasok si Nerissa dala ang isang fashion magazine. Umupo ito sa tapat ng ina at sa loob ng ilang minuto ay walang imikan. Pagkatapos, bigla itong tumayo. "Ma, palitan ko muna ha. Nakaka-stress naman yan. Masyadong probinsyano," sabi ni Nerissa, sabay agaw sa remote control. Hindi ito marahas, ngunit mabilis at walang paalam. Inilipat niya sa isang channel na nagpapakita ng mga modelong naglalakad sa runway. Nakita ni Elger sa screen kung paano napayuko na lang ang kanyang ina. Hindi ito umimik, hindi nagreklamo. Tumingin na lang ito sa sahig. Samantalang si Nerissa ay abala sa panunood. Tila walang kamalay-malay sa munting kalungkutang idinulot niya. Isang sima ng galit ang unang naramdaman ni Elger. Maliit, pero mainit. Kinagabihan, sa pamamagitan ng kamera sa kusina, nakita niyang naghahanda ng hapunan si Nerissa. Nagluto ito ng kare-kare. Alam ni Elger na paborito niya ito. Pero alam din niyang bawal ito sa kanyang ina dahil sa high blood at diabetes. "Ma, kain na po tayo. Espesyal ang luto ko para sa inyo," masiglang sabi ni Nerissa nang maupo sila sa lamesa. Naku,
Ang sarap naman yan, anak. Pero hindi ako pwede niyan. Alam mo na, ang mga bawal sa akin? Paumanhin ni Maribel. Nakita ni Elger ang saglit na pag-asim ng mukha ni Nerissa bago ito muling ngumiti. Ay, ganun po ba? Sayang naman po. Nag-effort pa naman ako. Sige po, itlog na lang po siguro ang para sa inyo. Gusto ni Elger na isigaw sa kanyang cellphone. Gusto niyang sabihin, sinadya mo yan. Pero wala siyang magawa, kundi panoorin ang kanyang ina na kumakain ng kanin at pritong itlog habang sila ni Nerissa ay nagsasalo sa masarap na ulam. Ang maliit na sima ng galit ay lumaki, naging isang nagbabagang tulos sa kanyang dibdib. Isang hapon, habang nanonood ng live feed, nakita niyang may kausap si Nerissa sa cellphone. Nakatalikod ito sa kamera, kaya hindi niya makita ang muka. Pero malinaw niyang naririnig ang bawat salita. Ay naku girl, nakakapagod din pala. You have to be nice all the time. Oo, andyan pa. Parang anino, laging nakabuntot sa bahay. Hindi naman sa nananakit. Pero alam mo na, yung presence niya, parang laging may matang nakatingin sa'yo. Basta, kailangan ko lang tiisin para kay Elger at para sa buhay na to. Para kay Elger, para sa buhay na to. Paulit-ulit na tumatakbo ang mga salitang iyon sa isip ni Elger. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi isang obligasyon, isang pagtitiis. Pag-uwi niya ng gabing iyon, sinalubong siya ng yakap ni Nerissa at ng isang malinis na bahay. Pero para sa kanya, ang lahat ay isang malaking entablado, isang kasinungalingan. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina. Ma, kamusta po ang araw ninyo? Mabuti naman anak, sagot ni Maribel. Ang mga mata ay may kislap ng tunay na saya dahil nakauwi na siya. Naalala ko na naman nung teacher pa ako. May isa akong estudyante. Napakatalino pero hirap sa buhay. Naalala ko pa, bumili ako ng bestida para sa kanya para lang makadalo siya sa graduation. Kulay asul. Iyon lang ang kaya ng konting ipon ko noon. Napakasaya niya. Ngumiti si Elger. Talaga ma? Ang buti ninyo talaga. Pinakinggan niya ang kwento. Walang kamalay-malay na ang babaeng tinutukoy ng ina ay ang parehong babaeng nagpapahirap dito ngayon. Kinagabihan, hindi makatulog si Elger. Binuksan niya muli ang cellphone at ni-review ang recording ng araw na yon. Itinuon niya sa eksena pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Nakita niya sa video ang pagtayo ng kanyang ina mula sa sofa at paglakad pabalik sa silid nito. Naiwan si Nerissa sa kusina, nag-aayos ng mga pinagkainan. Akala nito ay nag-iisa na siya. Narinig ni Elger ang malalim nitong pagbuntong hininga. Isang buntong hiningang puno ng pagkainis at pagkatapos ay bumulong ito sa sarili. Mga salitang tila mga punyal na direktang tumusok sa puso ni Elger. Kahit kailan, isang hamak na guro lang. Akala mo kung sino? Napatigil ang mundo ni Elger. Ang nagbabagang tulos sa kanyang dibdib ay sumabog at naging isang malawak na apoy ng galit. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay nagsilitawan. Hindi na ito hinala, hindi na ito guni-guni. Ito na ang katotohanan. Nasa loob si Nerissa ng kanyang walk-in closet. Isang paraisong puno ng mga damit, sapatos, at bag na may mga pangalang kilala sa buong mundo. Hinahaplos niya ang isang seda na bestida. Ninanamnam ang pakiramdam ng karangyaan sa kanyang mga daliri. Ito ang buhay niya ngayon. Malayo sa alikabok at putik ng kanyang kahapon. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng glass table. Napasimangot siya nang makita ang pangalan sa screen. Mylene. Kapatid. Isang buntong hininga. Sinagot niya ito. O ano na naman? Bungad niya. Walang bakas ng lambing. Sa kabilang linya, isang humihikbing boses ang sumagot. Ate Nerissa, tulungan mo kami. Ano na naman yan, Mylene?
Wala na ba kayong ibang alam gawin kundi tumawag kapag may kailangan? Si tatay kasi, baon na naman sa utang dahil sa sugal. Pinagbabantaan na siya, ate. Sabi, kapag hindi kami nakabayad sa katapusan ng linggo, kung anong masama ang gagawin sa kanya. Lalong lumakas ang iyak ni Maylene. Nanigas si Nerissa. Ang pakiramdam ng seda sa kanyang kamay ay biglang nawalan ng halaga. Ang mga utang, ang gulo, ang kahirapan, ang anino ng kanyang kahapon ay muling humahabol sa kanya. Hindi ba kayo natututo? Sigaw niya sa cellphone. Paulit-ulit na lang. Akala ko ba tapos na tayo sa buhay na yan? Sorry, ate. Ikaw na lang ang pag-asa namin. Magkano? Tanong ni Nerissa. Ang boses ay naging malamig. Nang marinig niya ang halaga, napapikit siya ng mariin. Malaking pera iyon. Pera na hindi niya basta-basta makukuha sa kanyang personal na account nang hindi napapansin ni Elger. Titingnan ko, sabi niya, sabay patay sa tawag. Nabitawan niya ang bestida. Humarap siya sa isang malaking salamin na sumasakop sa buong pader. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng elegante, nakasuot ng mamahaling silk robe, ang buhok ay perpektong nakaayos. Pero sa likod ng refleksyong yon, ibang imahe ang nakikita niya. Ang imahe ng isang payat na dalaga na nakasuot ng luma at kupas na uniforme. Ang dalagang laging gutom, laging nangangarap na makatakas sa kanilang maliit at barong-barong na bahay. Ang dalagang minsang tinulungan ng kanyang guro para lang magkaroon ng disenteng damit sa graduation. Si Maribel. Sa tuwing nakikita niya si Maribel sa loob ng mansyon na nakasuot ng simpleng duster, na nagsasalita tungkol sa pagtitipid, na masayang kumakain ng tuyo at kamatis. Nakikita niya ang kanyang kahapon. Ang biyenan niya ay isang buhay na paalala ng lahat ng bagay na gusto na niyang kalimutan at ibaon sa limot. Ang presensya nito ay isang insulto sa perpektong buhay na pilit niyang itinatayo. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Ang takot na baka bumalik siya sa dati. Ang takot na baka sa isang iglap, mawala ang lahat ng ito. Hindi siya papayag. Naglakad siya palabas ng closet at umupo sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang kanyang online banking. Maliit lang ang laman. Hindi sapat. Napatingin siya sa isang folder sa kanyang desktop. Sarmiento Builders Accounts. Alam niyang mali. Alam niyang ito ay pagtataksil sa tiwala ni Elger. Pero mas malakas ang takot niya sa kahirapan kaysa sa takot niya sa konsensya. Hindi ako babalik doon. Hinding-hindi. Bulong niya sa sarili. Nag-click siya sa folder. Tiningnan niya ang mga proyekto, ang mga budget. May isang proyekto sa Batangas na hindi gaanong binabantayan ni Elger. May nakalaan doong budget para sa minor materials. Isang maliit na porsyento lang. Hindi mapapansin. Madali niyang mapapalitan ang resibo. Madali niyang maitatago. Humigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamao. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Pagkatapos ng ilang minuto, kinuha niya muli ang kanyang cellphone. Tinawagan niya pabalik si Maylene. Ang boses niya ngayon ay hindi na galit o natataranta. Ito ay malamig, kalmado, at walang emosyon. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Ako ang bahala. May paraan ako. Nakatitig si Elger sa screen ng kanyang laptop, hindi sa live feed ng mga kamera, kundi sa isang Excel file na naglalaman ng mga gastos para sa proyekto sa Batangas. Kanina pa niya napapansin ang isang maliit na discrepancy, isang halaga para sa minor materials na tila masyadong malaki para sa kasalukuyang progress ng construction. Hindi niya sana papansinin, iisipin niyang isang simpleng error lang. Ngunit sa mga nagdaang araw, natutunan niyang huwag nang magtiwala sa kung ano lang ang nakikita sa ibabaw. Binuksan niya ang audio recordings mula sa camera sa kanilang sala. Habang nag-i-scan siya sa mahabang audio file, hinahanap ang kahit anong clue. Isang pamilyar na boses
Ang narinig niya mula sa nakaraang araw. Boses ni Nerissa nakikipag-usap sa cellphone. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Nerissa sa kabilang linya. "Ako ang bahala. May paraan ako." "Oo, Mylene. Makukuha ko sa kumpanya. May paraan para hindi mahalata ni Elger." Nabitawan ni Elger ang mouse ng laptop. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. "Makukuha ko sa kumpanya. Hindi mahalata ni Elger." Ang pagtataksil. Hindi lang ito sa kanyang ina, pati sa kanya. Sa kanilang pagsasama, sa tiwalang ibinigay niya. Isang matinding pagkasuklam ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at pinaghirapan, ay ninanakawan siya ng patalikod. Nanginginig ang kanyang kamay na muling hinawakan ng mouse. Ikiklik na sana niya ang live feed ng isang malakas na tunog mula sa speaker ang nagpatigil sa kanya. Isang tunog ng nababasag na babasagin. Mabilis niyang pinindot ang play. Ang imahe ng kanilang sala ay lumitaw sa screen, live. Nakita niya ang kanyang ina, si Maribel, na nakatayo malapit sa isang side table. Sa sahig, may mga pira-piraso ng isang basag na florera. "Ano ba yan, Ma?" sigaw ni Nerissa. Nakadarating lang sa sala. Ang boses nito ay matinis at puno ng galit. "Alam niyo ba kung magkano yan?" "Hindi. Kasi sanay kayo sa mga mumurahing gamit." "Pasensya na, anak. Hindi ko sinasadya. Nadulas lang sa kamay ko habang nagpupunas." Nanginginig na paliwanag ni Maribel. "Palagi na lang ganyan. Wala na kayong ginawang tama sa bahay na to. Pabigat ka lang." Gusto ni Elger na tumalon papasok sa screen. Gusto niyang takpan ang bibig ni Nerissa. Gusto niyang yakapin ang kanyang ina at ilayo sa halimaw na yon. Ngunit wala siyang magawa, kundi panoorin ang karahasang nagaganap sa pamamagitan ng malamig at walang buhay na lente ng kamera. "Hindi ko naman gustong mangyari to, Nerissa." Halos pabulong na, sabi ni Maribel. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamuo ng luha. "Huwag mo akong matawag-tawag na Nerissa." Lalong umigting ang sigaw ng kanyang asawa. Lumapit ito kay Maribel. Ang mukha ay isang pulgadang layo na lang. "Sa lahat ng kinaiinisan ko sa mundo, yan yung pagiging mahirap ninyo. Yung pagiging ignorante. Dinala niyo pa rin ang amoy ng probinsya sa loob ng pamamahay ko. Anak, hindi mo ako anak." At pagkatapos, nangyari ang isang bagay na hindi kailanman inakala ni Elger na mangyayari. Sa gitna ng kanyang galit, itinulak ni Nerissa si Maribel. Hindi ito isang malakas na tulak na nakamamatay, ngunit sapat ang puwersa para mawalan ng balanse ang matanda. Bumagsak si Maribel sa sahig. Ang kanyang braso ay tumama sa matulis na kanto ng mesang gawa sa kahoy. Isang sigaw ng sakit ang kumawala sa bibig ni Maribel. Hindi malakas, ngunit puno ng paghihirap. Napahawak siya sa kanyang braso. Nakatayo lang si Nerissa, humihingal sa galit. Nakatingin sa biyenan na tila ba isang basurang nakakalat sa kanyang perpektong sahig. Para kay Elger, tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib at ang mahinang ungol ng sakit ng kanyang ina mula sa speaker ng laptop. Ang pagtataksil sa pera ay masakit. Ang mga masasakit na salita ay nakakasugat. Ngunit ang makita ang sarili niyang ina na sinasaktan sa pisikal na paraan sa loob ng kanilang sariling bahay ng babaeng dapat sana ay nag-aalaga dito. Iyon ang huling pagkakamali. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa isipan ni Elger. Ang nag-aalab na galit at pagkasuklam ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas nakakatakot, isang absolutong kalinawan, isang yelong lamig ng desisyon. Isinara niya ang kanyang laptop nang may puwersa, hindi dahan-dahan, isang malakas na pagsasara na lumikha ng isang matunog na laga, pak.
sa katahimikan ng kanyang opisina. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura, tumayo siya. Kinuha ang susi ng kanyang kotse at naglakad palabas. Ang bawat hakbang niya ay madiin. Ang bawat paghinga ay kontrolado. Kailangan niyang umuwi. Ngayon na. Ang biyahe ni Elger pauwi ay isang malabo at mabilis na pagkakasunod-sunod ng mga ilaw at tunog. Hindi niya matandaan kung paano siya nakarating. Ang alam lang niya, nakatayo na siya sa tapat ng kanilang pinto. Ang kamay ay nasa doorknob. Nag-aatubiling pumasok. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Pinakalma ang sarili. Ang galit na parang bulkan sa loob niya ay kailangan niyang itago. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niya ng tamang entablado para sa katotohanan. Pagbukas niya ng pinto, ang naabutan niya ay isang eksenang napakatahimik. Masyadong tahimik. Nakaupo si Maribel sa sofa. Ang isang kamay ay nakahawak sa kabilang braso. Mayroon itong maliit na band-aid. Ang mga piraso ng basag na plorera ay wala na. Si Nerissa ay lumabas mula sa kusina. May dalang isang basong tubig. Nang makita siya nito, isang matamis na ngiti ang agad na gumuhit sa mga labi nito. Isang nangiting na ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam kay Elger. "Babe, ang aga mo yata. Akala ko ba may dinner meeting ka?" Tanong ni Nerissa. Lumapit para humalik. Umiwas si Elger. "Na-cancel? Kamusta kayo dito?" Tanong niya. Ang boses ay pilit niyang ginagawang normal. Tumingin siya kay Maribel. "Ma, anong nangyari sa braso niyo?" Bago pa makasagot si Maribel, sumabat na si Nerissa. "Naku, itong si Mama kasi babe, na aksidente kanina. Nabitiwan yung plorera. Mabuti na lang at maliit na galus lang. Nilagyan ko na ng gamot." Ang perpektong kasinungalingan, mabilis at kapani-paniwala. "Okay lang ako anak," sabi ni Maribel. Iniiwas ang tingin. "Aksidente lang." Tumango si Elger. Mabuti naman kung ganoon. Naglakad siya papunta sa tabi ng kanyang ina. Umupo siya at marahang hinawakan ang kamay nito. "Sigurado po kayo, Ma?" Naramdaman ni Elger ang bahagyang panginginig sa kamay ng ina. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit nakita niya ang lahat sa mga mata nito. Ang sakit, ang takot, ang pakiusap na huwag nang magtanong pa. "Oo, anak. Pagod lang siguro ako," sagot nito. Tumayo si Elger. "Sige po, magpapahinga lang ako sa taas." Pinanood siya ni Nerissa na umakyat, isang bahid ng pagtataka sa mukha nito dahil sa kanyang kakaibang panlalamig. Pagpasok ni Elger sa kanilang kwarto, hindi siya nagpahinga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang tumawag. Una niyang tinawagan ang kanyang tiyahin, ang kapatid ni Maribel. "Tita, pwede po ba kayong pumunta dito sa bahay sa Sabado? May importante lang po tayong pag-uusapan. Isang family meeting." Sunod niyang tinawagan ang mga magulang ni Nerissa. Ang tono niya ay magalang, ngunit may diin. "Sir, ma'am, inaanyayahan ko po kayo sa isang mahalagang pagtitipon ng pamilya sa Sabado. Sana po ay makarating kayo." Tinawagan niya ang lahat. Ang mga kapatid ni Nerissa, ang mga pinsan niya. Lahat ng taong itinuturing nilang malapit na pamilya. Ang dahilan niya ay pare-pareho. Isang mahalagang family announcement. Naramdaman ni Nerissa ang kakaibang kilos ni Elger. "Babe, anong mo meron? Bakit mo pinapapunta ang lahat dito?" Tanong nito nang pumasok sa kwarto. "May sorpresa ako." Simpleng sagot ni Elger, hindi tumitingin dito. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Nerissa. "Talaga? Ano yon? Buntis na ba ako?" Biro nito, hindi tumawa si Elger. Nawala ang nangiti ni Nerissa. Isang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. May mali. Ramdam niya, kinabukasan, Biyernes, ang araw bago ang paghuhukom, ginugol ni Elger ang buong gabi sa kanyang opisina. Hindi siya gumawa ng trabaho. Maingat niyang pinagsama-sama
ang lahat ng video clips, ang mga pambubulong, ang mga masasakit na salita, ang eksena sa kusina, ang pag-uusap tungkol sa pera, at ang panghuli, ang pagtulak. Pinagsama-sama niya ang lahat sa isang video file. Maikli lang, mga 10 minuto, pero bawat segundo ay puno ng katotohanang hindi maitatanggi. Inilipat niya ito sa isang maliit at itim na USB. Hawak niya ang USB sa kanyang palad. Malamig, matigas, tulad ng kanyang puso sa mga sandaling iyon. Tumingin siya sa bintana ng kanyang opisina, sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang lahat ng ito, ang lahat ng tagumpay niya, ay walang halaga kung ang sarili niyang ina ay hindi niya kayang protektahan sa sarili niyang pamamahay. Bukas na ang araw ng katotohanan. Wala nang atrasan. Nasa POV ni Maribel, ang sala ng mansyon ay puno ng mga tao. Ang hangin ay mabigat sa pinaghalong pabango, usapan at isang tensyon na hindi niya maintindihan. Nandito ang kanyang kapatid, ang mga pamangkin niya. Nandito rin ang buong pamilya ni Nerissa, ang kanyang mga magulang na tila nahihiya sa karangyaan ng bahay, at ang mga kapatid nitong hindi mapakali sa kanilang mga upuan. Pinagmamasdan ni Maribel ang lahat mula sa kanyang pwesto sa isang sulok. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Isang malakas na kaba ang naninirahan sa kanyang dibdib mula pa kahapon. Hindi niya alam kung ano ang sorpresa na inihanda ni Elger, pero may pakiramdam siyang hindi ito maganda. Si Nerissa ang perpektong hostess. Naghahain ng pagkain, nag-aalok ng inumin, tumatawa sa mga biro. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida, tila isang anghel. Ngunit para kay Maribel, ang puting iyon ay isang maskara. Nakikita niya ang anino sa likod ng mga ngiti nito. "Ma, okay lang po kayo?" Tanong ni Elger, lumapit sa kanya. Ang anak niya ay seryoso, ang mga mata ay may lalim na hindi niya maarok. Tumangulang siya. Medyo nahihilo lang, anak. Hinawakan niya ang kanyang braso, kung saan naroon pa rin ang kaunting sakit mula sa nangyari. Maya-maya, tumayo si Elger sa gitna ng sala. Agad na natahimik ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanya. "Salamat sa pagdating ninyong lahat," simula ni Elger. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Mayroon lang akong importanteng bagay na gustong ipakita sa inyo. Isang bagay na kailangan ninyong malaman tungkol sa pamilyang ito." Isang pagtataka ang gumuhit sa mukha ng lahat, lalo na kay Nerissa. May inilabas si Elger na isang maliit at itim na USB. Isinaksak niya ito sa gilid ng malaking flat-screen TV. "Elger, ano yan?" tanong ni Nerissa. Ang ngiti ay nagsisimula ng maglaho. Hindi sumagot si Elger. Kinuha niya ang remote at pinindot ang play. Ang unang lumabas sa screen ay ang imahe ng kanilang sala. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Pagkatapos, lumabas ang petsa at oras sa sulok ng screen. Napanood ng lahat ang eksena kung saan inilipat ni Nerissa ang channel habang nanonood si Maribel. Narinig nila ang sinabi nitong masyadong probinsyano. Napanood nila ang paghahain ni Nerissa ng kare-kare. Alam na bawal ito kay Maribel. Narinig nila ang pag-uusap nito sa cellphone, tinatawag na pabigat ang biyanan. Bawat eksena ay parang isang dagok sa dibdib para kay Maribel. Gusto niyang takpan ang kanyang mga mata, ang kanyang mga tainga. Ang kahihiyang nararamdaman niya ay hindi masukat. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa pamilya niya. Si Nerissa ay namumutla. Ang kanyang mga magulang ay napayuko, hindi makatingin. Pagkatapos, ipinakita ng video ang pag-uusap ni Nerissa at ng kapatid nito tungkol sa pera. Malinaw na malinaw ang mga salitang makukuha ko sa kumpanya. Hindi mahalata ni Elger. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga naroroon. Ang bulungan ay naging mas malakas. At para tapusin ang lahat, ang huling eksena, ang basag na plorera, ang mga sigaw.
ang masasakit na salita. Wala na kayong ginawang tama sa bahay na to. Hindi mo ako anak. At ang pagtulak, ang pagbagsak ni Maribel, ang mahinang sigaw niya ng sakit. Ang video ay natapos. Ang screen ay naging itim. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong sala. Walang nangahas magsalita. Walang gumagalaw. Ang tanging maririnig ay ang humihikbing iyak ng kapatid ni Maribel. Biglang binasag ni Nerissa ang katahimikan. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan, sinisiraan niya ako. Sigaw niya, ang muka ay puno ng galit at takot. Turo niya si Maribel, kasalanan niya lahat. Palagi niya akong pinapahiya. She makes me feel small. Siya ang may kasalanan kung bakit ako nagkakaganito. Ang lahat ng sisi ay ibinaling niya sa matandang babae na tahimik na nakaupo sa sulok. Pero sa pagkakataong ito, may nagbago kay Maribel. Ang kahihiyan ay nawala. Ang takot ay naglaho. Dahan-dahan, sa kabila ng sakit sa kanyang braso, tumayo siya. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Tumingin siya, hindi kay Nerissa kundi sa kanyang anak na si Elger. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pagmamahal at kalungkutan. Nagsalita siya. Ang boses ay hindi malakas, ngunit sapat para marinig ng lahat. Malinaw, matatag. Hindi ko kailangan ng kayamanan. Simula niya, hindi ko kailangan ng malaking bahay o mamahaling gamit. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Elher. Ang kailangan ko lang ay isang anak na may puso. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tumahimik siyang muli. Ngunit ang epekto ng kanyang sinabi ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Iyon ang huling pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Nerissa. Ang buong silid ay nanatiling tahimik, nakatingin sa matandang babae na sa kabila ng lahat ng sakit ay nagpakita ng lakas na hindi nila inaasahan. Ang mga salita ni Maribel ay lumapag sa gitna ng sala na may bigat ng isang hatol. Walang sigaw, walang sumbat, ngunit sapat na yon para durugin ang natitirang depensa ni Nerissa. Para kay Elger, ang bawat salita ng kanyang ina ay 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang pagtitimpi na inipon niya sa loob ng maraming araw ay gumuho. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Tumingin siya kay Nerissa, ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay, ay isa na ngayong estranghero. Ang magandang mukha nito ay nababalot ng galit, pagtanggi at desperasyon. Wala na ang lambing, wala na ang pagmamahal. Isang hungkag na anyo na lang ang natira. Ang pamilya ni Nerissa ang unang kumilos. Ang kanyang ama, isang simpleng magsasaka, ay dahan-dahang tumayo. Yumuko ito ng bahagya kay Maribel at kay Elger. "Pasensya na po," sabi nito. Ang boses ay basag. Pagkatapos ay hinila nito ang asawa at mga anak palabas ng bahay, dala ang kahihiyang hindi na mabubura. Isa-isang sumunod ang ibang mga bisita. Walang nagpaalam, walang nagsalita. Iniwan nilang tatlo, si Elger, si Maribel at si Nerissa, sa gitna ng malawak at malungkot na sala. "Tapos ka na?" tanong ni Elger. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Masaya ka na ngayong nasira mo ang lahat?" "Elger, babe, pakinggan mo ako." Lumapit si Nerissa, susubukang hawakan ang kanyang braso. Umatras si Elger na para bang ito ay may nakakahawang sakit. "Huwag, huwag mo akong hahawakan." Tumingin siya dito, nang diretso sa mata. "Dalawa ang pagpipilian mo, Nerissa. Una, umalis ka sa bahay na to ngayon din. Dala lang ang mga damit mo. Kalimutan mo na naging mag-asawa tayo. O pangalawa, tatawag ako ng pulis ngayon din at ipapakita ko sa kanila ang video na to, kasama na ang mga ebidensya ng pagnanakaw mo sa kumpanya." Nanlaki ang mga mata ni Nerissa. Hindi
Hindi mo magagawa yan, Elger. Mahal mo ako. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Elger. Ang pagmamahal ko, pinatay mo. Pinatay mo kasama ng bawat masamang salitang binitawan mo laban sa ina ko. Pinatay mo kasama ng bawat pisong ninakaw mo sa akin. Elger, please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pagmamakaawa nito, lumuhod sa kanyang harapan. Ang pagkakataon ay ibinibigay sa mga taong nagsisisi. Sagot ni Elger. Ikaw? Pagsisisi ba yung nakikita ko? O takot lang dahil nahuli ka na? Iniwan niya si Nerissa na nakaluhod at umiyak sa sahig. Nilapitan niya ang kanyang ina na tahimik pa ring nakatayo. Marahan niyang hinawakan ito sa balikat. Ma, pasensya na po, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin niyo po ako kung naging bulag ako. Patawarin niyo po ako kung hinayaan kong mangyari ito sa inyo. Umiling si Maribel at hinaplos ang pisngi ng anak. Matagal na kitang pinatawad, anak, bago mo pa man hingin. Umakyat sila sa taas. Iniwan si Nerissa sa sala. Kinabukasan, paggising ni Elger, tahimik na ang buong bahay. Bumaba siya at nakita niyang wala na si Nerissa. Ang lahat ng gamit nito sa walk-in closet ay wala na rin. Sa ibabaw ng lamesa sa kusina, may isang puting sobre. Sa loob, isang maikling sulat. Elger, patawad. Alam kong huli na ang lahat para sa salitang ito. Ang takot na bumalik sa kahirapan ang nagtulak sa akin na gawin ang lahat, maging sa pananakit ng mga taong dapat kong mahalin. Sana, balang araw, mapatawad mo ako. Nerissa. Sa tabi ng sulat ay ang kanilang wedding ring. Tinitigan ito ni Elger. Wala siyang naramdamang galit, wala ring lungkot. Ang tanging naramdaman niya ay isang malawak na kahungkagan. Pumasok si Maribel sa kusina. Nakita nito ang sulat at ang singsing. Hindi ito nagsalita. Nilapitan lang nito ang bintana at tumingin sa malayo, sa direksyon kung saan naroon ang kanilang probinsya. Pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan, nagsalita ito. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Gusto ko nang umuwi, anak. Tumingin si Elger sa kanyang ina. Sa mga mata nito, nakita niya ang pagod. Ngunit nakita rin niya ang isang bagong pag-asa. Tumango siya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Uuwi na po tayo, ma. Uuwi na tayo. Makalipas ang ilang linggo, ang malaking mansyon sa Laguna ay nabalot ng katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikang dala ng tensyon at mga lihim. Ito ay isang katahimikang dala ng pag-alis. Isang for sale sign ang nakatayo na ngayon sa tapat ng malaking gate. Sakay ng isang pickup truck, tinahak ni Elger at Maribel ang daan pabalik sa kanilang probinsya. Hindi sila nagdala ng marami. Kaunting damit, ilang lumang litrato, at mga gamit na may sentimental na halaga. Lahat ng karangyaan ay iniwan nila. Ang bahay na kanilang binalikan ay ang lumang bahay kung saan lumaki si Elger. Maliit lang ito, gawa sa kahoy at konkreto, ngunit napapaligiran ng luntiang halamanan at nakaharap sa isang payapang lawa. Ang hangin ay sariwa, malayo sa polusyon ng syudad. Pagbaba pa lang ni Maribel sa sasakyan, isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Tila ba sa isang iglap, nabunutan siya ng isang mabigat na tinik sa dibdib. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Elger. Nandito na tayo, anak, sabi ni Maribel. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Sa mga sumunod na araw, isang bagong routine ang nabuo para kay Elger. Ang dating CEO na laging abala sa mga meeting at blueprints ay ngayon abala sa ibang bagay. Sa umaga, siya ang nagtitimpla ng kape para sa ina. Sabay silang uupo sa munting beranda, pinapanood ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng lawa. Walang masyadong salita. Sapat na ang kanilang presensya para sa isa't isa. Natutunan niyang muling mag-ayos ng hardin. Tinuruan siya ng kanyang ina kung paano magtanim ng gulay at mag-alaga ng mga bulaklak.
Ang mga kamay niya na dati sanay lang sa pagpirma ng mga kontrata ay naging sanay sa paghawak ng lupa. May mga kalyo siyang nakuha, ngunit bawat isa ay tanda ng isang bagong uri ng tagumpay. Sa hapon, siya ang nagluluto. Tinatawagan niya ang kanyang tita para magpaturo ng mga paboritong ulam ni Maribel. Minsan, sunog ang sinaing. Minsan, maalat ang sabaw. Pero sa tuwing nakikita niya ang kanyang ina na masayang kumakain, para sa kanya, iyon na ang pinakamasarap na handa sa buong mundo. Isang hapon, habang nagkakape sila sa beranda, nagkwento si Maribel. Alam mo anak, noong nasa mansyon tayo, pakiramdam ko, para akong isang ibon sa loob ng gintong hawla. Maganda, makintab, pero hindi ako makahinga, hindi ako makalipad. Tumingin ito sa kanya. Dito malaya ako. Nagpatuloy ang kanilang simpleng buhay. Si Elger ay nasa proseso ng pag-restructure ng kanyang kumpanya. Ibinenta na niya ang karamihan sa kanyang shares, sapat lang para sa kanila at sa ilang empleyadong pinagkakatiwalaan niya. Pinapatakbo niya ang negosyo mula sa kanilang maliit na bahay sa pamamagitan ng laptop at cellphone. Hindi na siya kasing yaman ng dati, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabi ng lawa, pinapanood ang paglubog ng araw, nagsalita si Maribel. Ang kanyang boses ay mahinahon, tila isang banayad na hangin. Ito ang tunay na yaman anak. Hinawakan ni Elger ang kamay ng kanyang ina. Magaspang ito dahil sa paghahardin, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamalambot at pinakamatibay na kamay sa buong mundo. Ang kamay na humubog sa kanya. Ang kamay na hindi siya binitiwan kahit kailan. Sa paglubog ng araw, isang bagong liwanag ang sumisikat sa puso ni Elger. Ang liwanag ng pag-asa, ng pasasalamat, at ng isang pag-ibig na mas matibay pa sa kahit anong gusaling kaya niyang itayo. Naramdaman niya ang kapayapaan. Isang kapayapaang matagal na niyang hinahanap na sa wakas ay natagpuan na niya. Lumipas ang isang taon. Ang umaga sa maliit na bahay sa tabi ng lawa ay laging nagsisimula sa amoy ng bagong timplang kape at ng hamog sa mga dahon. Para kay Elger, ito na ang pinakamabangong pabango sa mundo. Ma, kape po ninyo, sabi niya. Inilapag ang isang tasa sa maliit na mesa sa beranda kung saan nagbabasa ng libro si Maribel. Ngumiti si Maribel, ibinaba ang kanyang salamin. Salamat anak. Ang kanyang mukha ay mas masigla ngayon. Ang mga guhit ng kalungkutan ay napalitan ng mga linya ng tunay na kasiyahan. Ang hardin sa kanilang bakuran ay namumulaklak, puno ng kulay at buhay, isang refleksyon ng kapayapaang natagpuan nila. Umupo si Elger sa tabi niya, hawak ang sariling tasa ng kape. Pinanood nila ang ilang bangkero na nagsisimula ng mangisda sa lawa. Isang payapang tanawin na naging bahagi na ng kanilang araw-araw na buhay. Nag-vibrate ang cellphone ni Elger, isang tawag mula sa kanyang bagong business partner. Sir Elger, good morning. Maganda ang feedback sa bagong housing project. Simple, matibay at abot kaya. Maraming pamilya ang natulungan natin. Masiglang balita ng kausap. Napangiti si Elger. That's good to hear. Iyon naman talaga ang layunin natin ngayon. Hindi na lang basta magtayo ng gusali. Magtayo tayo ng mga tunay na tahanan. Pagkatapos ng tawag, napatingin siya sa bahay na kanyang kinalakihan. Simple lang ito, ngunit matibay. Puno ng alaala. Puno ng pagmamahal. Naalala niya ang mansyon. Malaki. Maganda. Ngunit malamig at walang kaluluwa. Ngayon niya naintindihan. Ang tahanan ay hindi sa laki o sa halaga ng mga gamit na nakapaloob dito. Ang tahanan ay kung nasaan ang puso mo. At ang puso niya ay narito, kasama ng kanyang ina. May problema ba sa trabaho, anak? Tanong ni Maribel. Umiling si Elger.
Wala po, Ma. Sa katunayan, mas maganda pa nga ang takbo ngayon. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat. Ma, salamat po. Para saan? Nagtatakang tanong ni Maribel. Sa lahat. Salamat po dahil tinuruan niyo akong muli kung ano ang totoong mahalaga. Ang kayamanan, ang tagumpay, lahat yan, palamuti lang pala. Mawawala, maglalaho. Pero ito, sabi niya, iginala ang tingin sa kanilang paligid. Sa simpleng bahay, sa payapang lawa, at muling ibinalik ang tingin sa ina. Ito ang totoo. Hinawakan ni Maribel ang kamay ng anak. Natutuwa akong natagpuan mo na muli ang iyong sarili, Elger. Iyan lang ang tanging hiling ng isang ina para sa kanyang anak. Tumayo si Elger at niyakap ang kanyang ina. Isang mahigpit na yakap. Ang yakap ng isang anak na lubos na nagpapasalamat na sa wakas ay natuto na sa kanyang mga pagkakamali. Habang nakatayo sila roon, sa ilalim ng sumisikat na araw, naramdaman ni Elger ang isang ganap na kagalakan. Hindi niya nawala ang kanyang pamilya. Sa katunayan, ngayon lang niya tunay na nahanap ang kanyang tahanan. Ang kwento nila ay hindi nagtapos sa isang trahedya. Ito ay nagsimula muli sa isang pundasyong binuo, hindi ng semento at bakal, kundi ng pagmamahal, pagpapatawad, at walang hanggang pasasalamat. At sa payapang sulok na yon ng Laguna, alam ni Elger na ito na ang buhay na para sa kanya. Isang buhay na simple, ngunit higit pa sa sapat. Isang buhay na tunay, at dito po nagtatapos ang kwento ng isang anak na muling natutunan ang halaga ng tunay na tahanan sa piling ng kanyang ina. Sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa paglalakbay ni na Elger at Aling Maribel. Mula sa unang patak ng ulan hanggang sa pagsikat ng isang bagong araw. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman ko ang bawat pighati, bawat galit, at bawat butil ng pag-asang kanilang pinagdaanan. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa laki ng bahay. Ito ay matatagpuan sa isang yakap ng ina, sa kapayapaan ng puso, at sa pasasalamat para sa mga simpleng bagay na nagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Naway baunin ninyo ang pag-asa at pagmamahal sa inyong mga puso. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.